De La Rosa at Risa Hontiveros nagpunta ng personal sa Socorro Capihan, Surigao del Norte. Binabalak ni Senator Ronald Bato de la Rosa na gawin ang susunod na pagdinig ng Senado sa Socorro Bayanihan Services INC o SVSI sa Surigao del Norte na kung saan doon nakabase ang organization. Nais nila na maipagpatuloy ang second hearing dahil sa pangunahing layunin nila na mabigyan ng hustisya yung mga batang victim survivors at mabigyan ng kaukulang parusa yung mga taong nagkasala. Si Ronald de la Rosa, Chairman Senate Committee on Public Services and Dangerous Drug Acts, kinausap niya ang mga member ng committee at tumayag naman ang mga ito na kung sakaling magkakaroon ng second hearing ay doon na sila pupunta sa kadahilan ng nais din ng mga senador na maiiwas sa malaking gastusin ang grupo ng kulto. Marami sila at problema nila ang matutuluyan. At para naman matiyak ni De La Rosa na secured ang mga senador at pati ang mga imbitadong kasamang resource person, siniguro niya na secured ang lugar ng Socorro. At dahil dito, noong nagdaang Sabado, petsang October 14, 2023, si De La Rosa at siya mismo ang nagpunta sa Surigao del Norte na sakay ng isang helicopter. Nagtungo siya personal para sa isang ocular inspection. Nakasama niya dito si Senadora Risa Hontiveros, Chairperson ng Senate Committee ng Women's, Children's and Family Relations. At kasama rin nila ang gobernador ng Socorro na si Lyndon Barbers at iba pang sangay ng pamahalaan katulad ng NBI, mga military officers at police officers. Ang dalawang nasabing senador ang siyang nangunguna sa investigasyon sa grupong SVSI tungkol sa pag-aabuso, droga, child marriage at mga gawaing katulad ng kulto ni Senyor Aguila. Kasama rin sa purpose nila ng pagpunta nila sa kapihan ay makita talaga yung lugar at kausapin yung mga hindi nakapunta sa unang hearing at para makagawa sila ng magandang committee report para makita rin nila yung kanilang kalagayan kung paano sila nabubuhay sa loob ng kapihan at kung paano naorganisa ng ganong karami ang kanilang samahan. Dito ay pinulong niya ang mga nanirahan sa loob ng kapihan kung nagkaroon nga ng mas early marriage. Subalit taas ang pinabulaanan ng mga kasapi. Wala na naman silang nakitang mga armas at mga sinasabing private armies. Ang nakita nila sa isang lugar na ginawang libingan at tumambad sa kanila ang mga batang nakalibing na sang-ayon sa kay De La Rosa, ang mga edad nito ay mula lamang 1 buwan hanggang 3 buwan at dito ay lubhas siyang nabahala at nais niyang matukoy kung ano ang sapat na dahilan ng bagay na ito. Samantala sa isang Facebook page ni Hontiveros, ipinakita naman niya ang hinukay na bangkay ng isa pang mga batang nailibing sa illegal na sementeryo na di umano'y anak naman ni Randolph Barbarino na pumanaw naman noong 2021. Ang bata ay nagkasakit, subalit di pinayagan ni Senyor Aguila na ipagamot. At nang ito ay namatay, inilibing sa tabi ng basketball court at matapos ng ilang buwan, ito ay bigla na lamang ipinalipat ni Senyor Aguila sa illegal na libingan na hindi man lamang sinabi kay Barbarino, ama ng batang namatay. Sabi pa ni De La Rosa, maaari kaya ipinapakasal ng maaga ang mga batang may edad ng 12 pataas ay nais ni Senyor Aguila na mabilis dumami ang kanyang mga member sapagkat ang mga batang ito
ay mainit pa sa sex at very fertile. Pero ang disadvantage na hindi nila alam, ang hindi alam ni Senior Aguila, di pa kayang mabuhay ang mga pinapanganak ng mga batang may edad 12 sapagkat bata pa ang mga hormones nito. Samantala, ang butong hinukay ng NBI ay iimbestigahan ng dalubhasang forensic expert ng NBI kung ano nga ba ang dahilan ng pagkamatay. Kung ano ang masasabi ninyo sa video ito, just comment down below, like and subscribe GemSet TV, and thank you for watching.